Kwento naman ito ni Lola. Dalaga pa siya nang maranasan niya ito kasama ng mga kapatid niya. Sa pool lang magkaisip na si Lola, may pwesto na sila sa palengke at araw-araw silang nagdaraan sa tulay para makapagtinda. Tuwing madaling araw, sabay-sabay silang apat na magbabike papuntang palengke. Ang lulan lagi ng mga bike nila ay mga tinda at pagkain nila sa buong araw. Isang araw, yung isa sa may pwesto din sa palengke, inimbita sila Lola sa birthday niya. Pinayagan naman sila ng nanay nila. Ang bilin lang ay wag iinom ng alak. Medyo nagabihan sila pero walang kaso dahil nga apat naman silang magkakasama. Kaya lang, nung pagpasok ng mga bike nila sa tulay, sa gitna nun, nag-aabang na ang lolo nila, ang tatay ng nanay nila. May hawak itong mahabang payat na kawayan at minumura sila nito. Bakit daw sila naglakwatsa imbis na tumulong sa pagtitinda? Puro lang daw sila saya. Yung ate ni Lola na talagang matapang ang sumagot para sa kanila. Napinayagan naman sila ng nanay nila. Ubus na rin ang mga paninda. At bago sila umalis, nasinop na nila yung pwesto. At dahil sa pagsagot ng ate nila, mas nanggalaiti ang matanda. Hinampas niya yung pamalo niya sa kalsada. At mas pinagmumura ang ate ni Lola. Pinapalapit siya nito sa kanya at nang mahataw daw siya. Pero tumawa ang ate ni Lola. Saka may sinabi itong nagpaumid lalo ng dila nila Lola. Hindi mo ba alam? Patay ka na. Hindi mo na kami masasaktan. Lalo na si nanay. Ang tagal kong hinintay na mamatay kang matanda ka. Ikaw ang tinik sa lalamunan naming lahat. Natakot sila Lola. Sigurado kasi kawawa ang ate nila sa kanya. Damay-damay na rin. Napapangiwi nga nun si Lola habang kinikwento to. Naaalala niya malamang yung hagupit sa kanya ng lolo niya noon. Galit na galit talaga ang lolo nila. Naglakad na ito papalapit sa kanila. Nung malapit na ito para maihataw ang dala niyang kahoy, napatakip na sila Lola ng mukha, maliban sa ate nila. Tapos nung walang sakit, nag-angat sila Lola ng paningin. At nanlalaki ang mga mata ng lolo nila sa kadahan-dahang umiiling. Tara na. Baka atakihin sila nanay sa tuwa sa pagkamatay ng demonyong to. Sabi ng ate nila na nagsimula na ulit magpedal. Humabol ang lolo nila at doon nila napansin na imbis takbo, nakalutang ito. Sinisigawan sila at minumura. Pinipilit silang hampasin pero tumatagos lang yun sa kanila. Ang huling narinig ni Lola na sinabi ng lolo nila bago sila tuluyang makatawid ng tulay. Hindi, ang lakas-lakas ko pa. Hindi pa ako patay. Pagkasabi nito nun, umiyak ito na parang bata. Pagdating nga nila sa bahay, nakabalot na ng banig ang lolo nila. Ang nanay nila ay yakap ng bunsong kapatid nitong lalaki, ang Tiyumigil. Sa bahay din ang kapitan ng baryo. Ito ang humarap sa kanilang magkakapatid. Nakita ng nanay niyo ang lolo niyo sa bukid, tinaga. Ikinalulungkot kong sabihin, wala na ang lolo niyo. Pero wala namang nalungkot sa pagkamatay ng lolo nila. Ni isa talaga wala. At alam lahat ng taga dito kung sino ang nakapatay sa lolo nila. Pero walang ni isa man ang nagsuplong sa mga pulis. Bakit? Kasi matagal na nga talaga nilang hinihiling na mamatay ang demonyo, ang taong asal demonyo na ipinanganak lang ata para manakit ng mga tao sa paligid niya. Ang nanay ni Lola ang nakapatay sa lolo nila. Nang malaman kasi nitong pinayagan sila ng nanay nilang maki-birthday, ay nagalit ito at nagbanta na susunduin sila, saka ipapahila sa kalesa.
Kutsero kasi ang lolo nila lola at ang lagi nitong parusa sa kanila, kung hindi sila hahagupitin ay ipahihila sila sa kalesa. At napuno na ang nanay nila lola. Pagkatalikod ng tatay niya para sana umalis na, hinampas niya ito ng kahoy at nang tumimbuwal, initak niya. Itak na inabot ng bunso niyang kapatid, si Tio Miguel. Mula nun, nabuhay na sila ng masaya kahit pa umabot ng halos 12 taon na nakikita, naririnig at hinahabol sila ng lolo nila pag nasa tulay sila. Galit na galit pa rin ito sa kanila. Tapos, pag malapit na ito sa dulo ng tulay ay iiyak. Magmamakaawa na isama siya. Dahil pagod na raw siya. Gusto niya nang magpahinga. Hindi pa rin kasi siya makatawid. Pagkatapos ng 12 taon, nagpakasal si lolo at lola. At doon na rin nakita ni lolo ang lolo ni lola. At dahil nga santo sa pagkamabuting tao si lolo, nagtanong-tanong siya kung paanong matatahimik na ang kaluluwa nito. Hanggang sa ang mapagtanungan niya ay ang pari sa kanila. Naniniwala naman ang pari. Sinamahan pa nga niya si lolo sa sementeryo at binindisyonan niya ulit ang puntod ng matanda. Ilibot mo ang paningin mo sa paligid, Karyo. Gawan mo siya ng lapid daw. Siya lang ang walang lapid Kaya siguro nasa tulay pa rin siya. Hindi siya mabuting tao nang nabubuhay pa, alam ko yun. Pero sapat na siguro ang 12 taon. Sabi ng pare. Kaya sa sumunod na anihan, nagtabi si lolo ng pera at pinagawa niya ng lapida ang matanda. At sa araw na makabit ang lapida, naratnan niyang kumpleto sila lola sa bahay nila. Ayon kila lola, nang magdaan sila sa tulay, ay nandoon pa rin ang lolo nila. Pero hindi na ito galit. Humingi ito ng tawad sa kanila at naglakad na palayo, saka naglaho. Kasunod nito ang isang matangkad na lalaki na nakapustura.